May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigog higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes, Marso 3, 2025. Ang ebanghelyo na pagbabasahon nato karon atong pagagutloon sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon ngadto sa mga Hudiyo, kung magsaksi ako mahitungod sa akong kaugalingon, ayaw tuuhi ang akong isulti. Apan may lain nga nagsaksi mahitungod kanako, ug nasayod ako nga tinuod ang iyang gisulti bahin kanako. Gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan ug nisaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinoon, wala ako magkinahanglan og pagsaksi sa tao, gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa mga suga nga nagsiga nga nagdanag og gikalipay ninyo ang pagpahimulos og makadyot sa iyang kahayag, apan may nagsaksi mahitungod kanako ang labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang buhat na gipabuhat kanako sa akong amahan, mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ug ang amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab mahitungod kanako. Wala ako makadungog sa inyong tingog o wala ninyo makita ang inyong nawong. Busa ang iyang mga pulong wala magpabilin diha kaninyo kay wala man kamo mutuo sa iyang sinugo. Nagtuon kamo sa kasulatan kay gituan man ninyo nga ang diha kanila makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Og sila mismo nagsaksi mahitungod kanako. Apan kamo nga dili buot moari kanako aron unta makabaton kamo kinabuhi. Wala ako magkinahanglan nga daygon sa mga tao, apan ako nasayod ganinyo nga nasayod ako nga wala kamo mahigugma sa Dios. Miani ako sa ngalan sa akong amahan. Apan wala ako ninyo dawata kung may moanhi hinuon sa iya lamang kaugalingong ngalan dawaton ninyo siya. Gusto kamo nga daygon sa inyong isig katao, apan wala kamo maninguha nga daygon sa bugtong Dios. Busa unsaon man ninyo sa pagtuo. Apan ayaw ninyo na hunaa nga isumbong ko kamo sa akong amahan. Si Moises nga mo'y inyong gilauman, mo'y magsumbong kaninyo. Kung tinuod pang mituo kamo kang Moises, mutuo sa bunta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako, apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon ninyo pagtuo sa akong gisulti. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo sa panahon nato karon, lisod na kayo nato usahay i-differentiate and identify between the fake news and factual information. Tungod ang mga fake news, mura na pong tinuod pag-present diha sa social media, diha sa news, o ganin bitong mga nagpalapnag sa mga fake news, mura po og tinuod yun mga istorya. Usahay gani, mas confident pa o mas klaro pa pagka istorya ang fake news kaysa kamatuuran. Inani na ba yun ka lisod tuhuan ang information na atong madungog aning kalibutana? Mao na nga kitapod nga naningkamot sa pag-aninaw o palapnag sa maayong balita nga mao ang tinuod ug lunlon nga kamatuoran, usahay dili na ta katuhuan. Mao ni ang dako kayo nga challenge nato mga igsoon gud ni Kristo. Kasama ni Kristo sa iyang panahon na siya tinuod man gyud na pinadala sa amahan, gi-question pa man gani ang iyang credibility, gi-question pa man gani kung tinuod ba gyud siya nga anak sa Dios. How much more kita nga igo lang ta nagtuon, igo lang ta nga mindiskubre, ug igo lang ta nga nagsunod sa mga yapak ni Jesus. Mga igsoon gud ni Kristo, kini ang dakong hagit nato karon isip mga sumusunod ug mga tumutuo ni Jesus. Nainaot pa unta nga sa tuang pagpalapnag sa maayong balita, ang dili day igo lang nga mopalapnag ta
diha sa maayong pamaagi sa patong di pamulong, kundili ang proclaiming the good news, proclaiming the kingdom of God is not enough by saying what clear words, kundi sometimes we need to be witness what we preach. We need to be a true follower of Jesus kay makita man po diha sa ato ang buhat ang ato ang giingon. Mao na nga ang mga tawo karon kanang bitawng gi-challenge ni Jesus nga dawat kamo manhi noon sa iya lamang kaugalingon ngalan o dawaton ninyo siya gusto kamo nga daygon sa inyong isig ka tawo. Usahay man god mao po ni kong challenge nato na kana bitawng mga pagbuhat nato og mga maayong mga butang. We are only seeking for approval and acknowledgement and recognition. But look at Jesus. Kung si Jesus dili pa genuine and authentic ang iyang tumong og tuyo nining kalibutana, pwede siya mabahala mo diya, oy. Di day mo tuon ako. Sige, bahala mo. Basta ako, gibuhat lang nako ang sa gisugo sa akong amahan. Pero dili man inana ang mentality ni Jesus. As he proclaimed the good news, as he proclaimed the kingdom of God, mutuo man sila or dili, ming padayon si Jesus sa iyahang tahas o misyon na gipahimo sa amahan diya kaniya. Pero sometimes, kitang mga tao, kana bitawng kusog kayo ta muhimo dayon og mga maayong mga buluhaton, samot na og kana bitawng we receive praises, we receive og kanang papuri gikan sa mga tao. You know what? Ang tinuod bitaw nga buutan nga tao, ang tinuod bitaw nga kanang sumusunod ni Kristo, mupadayon gyapon og buhat og maayo bisan pag wala siya mga praises, acknowledgement and recognition. Kay naay mga punto sa tuang kinabuhi nga kita na lang mismo diha sa hilom mohimo og mga maayong lakang og buhat bisan pag walay nakakita nato. Yes, human as we are, makapadasig, makapa-inspire, makahatag og energy kung ang ato ang mga effort, ang ato ang mga pagpaningkamot ma-acknowledge o ma-recognize. Pero our gospel today is also a timely reminder that we need to continue to do good even sometimes no one see us that we are doing this act of kindness and generosity or what we call an act of bitang pagkamaayong tao ngadto sa uban. Usahay dakong hagit kayo kanato nga ang pagkamaayong tao diha nato masukod kung tinuod og genuine ba gyud ta nga maayong tao bisan pa man usahay walay mo dayig ug mo appreciate nato. Yes, in this election time daghan na kayo ang gusto nga mupadayag nga sila, daghan na sila mga nindot nga nahimo sa ato ang nasud, labi na ang ato ang mga running politician for a certain position. Gusto nila i-prove sa katauhan nga they done something good. Na sila nahimo, na sila yung mga track record. Pero sa tinuoray lang, kung kana bitang tinuod yung ka nga nagbuhat o ganang matarong, tinuod yung kana bitang consistent bitaw ang pagbuhat o pagtabang sa uban, dili na biya kailangan pa nga pasidunggan nimo imong kaugalingon nga ipasikat nimo imong kaugalingon. Kaya sa tinud-anay lang, ang laing tao mismo maoy manabi para nimo nga ikaw nagtabang kanila, naghawas kanila o nag-agak kanila sa mga panahon nga sila tabangunon kayo. Dili nakabantay mo kana bitang tao bitaw nga sige og ganang istorya og pagdayig siyang kaugalingon. Di ba murag walay dating noon kung makadungog ka. Kana bitang tao bitaw nga gitawag pa na sa Tagalog og nagbubuhat sa sariling bangko. Di ba usahay murag mangbawot atong balahibo ba nga lainan ni tawhana oy. Di jud siya kahulat nga laing tao na lang mo oy mustorya para niya.
kanang itong giingon nila sa English na let others blow your horn. Pasag dai ang ubang tao mo'y magbanha sa imuhang pagkamaayong tao. Pasag dai ang uban nga mao'y mo up mo kano mo ba ipasaka ka. Dili ikaw unta ang mupasaka sa imong kagalingon, dili unta ikaw mo dayeg ra sa imong kagalingon kay way lami. Mao gina nga kana bitang sahay sa kaming mga pare, mao magyuni kasagaran gyud nga mahitabo namo nga makadungog mig daghang mga pagdayeg ug kaning gitawag lagi nga pagpasidungog gikan sa uban. Kani dinot mo nga pahinumdum nga dili nam ibutang sa mong hunahuna kana bitong dibdibon kay namo nga mo kaingon gyud mig mayuha gyud nako no kay daghan man kay kung nakadungog og mga pagdayeg mahitungod nako the way I preach, the way I give the homily. Pero kung inana man gud ang atong mentality man gud nga muingon ko sa kaugalingon na maayo kay ko, nagpasabot I simply rely on my human capacity. I simply rely on my own kapasidad o ganang kakayahan o katakos. Sa to pa di ay kanang yes, I simply thank sa mga tao nga nakamatikod ini kay part mo pod sa human need na dayigon ta, i-appreciate ta. Pero dili po doon ta ingon nga murag maluya o ma-discourage o madismaya kung walay mo dayeg nato. Usahay man gud ang gitawag nato og driving force or kaikag sa pagpangalagad nagsumikad lang sa external na or kana bitong external lang bitaw kayo nga kuan nga influence. Hopefully dako ning challenge sa atong mga kabataan karon nga dili lang ta nga mubuhat og maayo diha sa balay, diha sa tuang eskwelahan o sa mga trabahante usab, dili lang ta magbinuutan because of external. We continue to be a good child, to become a good citizen here on earth or a good employee, even though wala atong boss, wala atong ginikanan, even though nga wala ang kanang tao na gikahadlukan nato. Because in doing good, diha man gyud nato makita kung unsa pod ang ato ang moral nga panglantaw sa kinabuhi. Do you still continue to be a good, faithful and loyal husband even though you are not wearing your wedding ring? Magpabilid pa ba gyapon kang faithful ug loyal husband bisan pag nakasalayang lugar? Ako, pagpabilid pa ba gyapon kung maayong tao, maayong pare bisan pag walay nakailan nako? Basta kung kanang mga lugar nga walay nakailan nako, diha mo moingon nga lain na nagbatasan na ni father isuga din niya oy. Usahay bitaw kana bitaw muli ko sa mong balay. Kana yung kana bitaw I can freely express who and what I am as a person. As a person ha. Ganyan naman, kung na ako isaway sa akong mama, sa akong maigsuon, ipadayag yun na ko ni. Usahay makawitik tag mga istorya nga sakit makaingon ko nga mugawas pud akong pagkatawhanon ngano kung manigisulti mga igsuon kay usahay man gud ang kana bitawng pagka maayong tao pagka friendly mura ba ito katong buhaton lang out of duty, out of obligation. Pero in reality, dili pa yun ka inana giday tinuod nga smiling kay ka, friendly kay ka, kundi imuha lang gitubag kung unsa ang tawag sa imuhang profesyon o tawag sa imong bukasyon. Kini unta dili lang ta nahimong maayong tao tungod kay mao ni ang gi-expect sa mga tao nato, kundi kini gid unta ang pagkakita ba more sa hinahinay, we mold ourselves, we form ourselves, we transform ourselves, dili lang tungod kay mao ni ang gi-expect sa tao, kundi mao ni ang gusto sa Dios para nato. Yes, natay mga traits, characters, and mga kinaiya nga naandan sa tuang pagdako na ato ang nasunod diha gikan sa tong mga ginikanan, diha sa tong pamilya, pero in a long run diha sa tong pagpangalaga diha sa simbahan, dili na unta ang batasan sa tong mama mo ato masunod, dili na unta ang batasan sa tong lulo ug sa tong papa mo ato ang naandan nga moy mayon kay nani magudkugod kay mao guni batasan sa tong pamilya, kundi ang batasan na unta sa Dios mo ato ang masunod mga igsoon ko ni Kristo.
So mo ni makapahatag og kredibilidad sa tuang pagsangyaw sa maayong balita. Kaya ang atong pagsangyaw sa maayong balita, wala man tayo nga nagsangyaw, dala-dala nato ang atong tawhanon na katakos o katawhanon na kahuyang, kundi dala-dala nato ang kinaiya sa usa nga pinadala nga ang kinaiya sa Ginoo nga mo'y nagpadala kanato. Hinaot po unta, mga igsoon ko din ni Kristo, nga sa tuang pagpadayon diha sa pag pagsangyaw sa maayong balita, we learn to identify the good news, kanang gitawag nato o kanang factual news, o usaon nato pag segregate ang fake news ngadto sa kamatuoran. Hinaot po unta, despite of this what we call kanang dilemma sa kung unsay tuhuan sa fake news between the gitawag nato og factual information, kini ato ang maguni siyang ma-distinguish o ma-identify kung kini ba ang lakang o kini ba wala kayo tawag gingon lag what would Jesus do in this certain situation. Diha na gid nato mahibaw-an yun kung ang usa ka balita, ang usa ka istorya tinuod ba gyud, hinukad ba gyud sa kamatuoran, kung kita nakabase kung si Jesus kaha ang naa sa maong sitwasyon, unsa ka iyang pagabuhaton. Kay dapat ang imuhang basihan sa paghimo og desisyon sa pagtimbang-timbang sa mga information na imong madungog, kini ni nakabase usab kung unsa pud kaha ang paghimuon ni Jesus kung siya naa sa maong sitwasyon. Mao na nga nakabase gud dapat our decision and our pagtimbang-timbang sa ato ang mga pagdawat sa maong information, it always Christ-centered. Kay ngano Christ-centered man? Kay nakabase man ta kanunay kung unsay buhaton ni Jesus kung sa maong sitwasyon. So kay kung Christ-centered, wala man tay panigan. Dili ta mo panig bisan pa og pamilya nato na, amigo nato na, silingan nato na, ato anang barkada, kun dili unsa man ang pagabuhaton ni Jesus kung siya ang naa sa maong sitwasyon. So kung inana bitaw, Christ-centered kita sa tuang mga pagabuhaton nga desisyon, bisan pa og naay maligsan, dili ta mabalaka, dili ta maguol, kay tungod we believe that we are just a true follower of Jesus. Og last point nako mga igsoon ko ni Kristo. Dayigon man nato si ang Ginoo, higugmaon man to ang Ginoo magpabilin nga Ginoo. Mao na nga our worship, our praises add nothing to His greatness. Kay kitang mga tao manggod, mudayig ta, murag madungagan ang panglantaw sa ato ang self-worth. Pero it is being reminded in our gospel today, we love God, God remain divine. If we don't love God, God remain God and 100% divine. Sa tupadi ay mubiya ta sa Ginoo or mutuo ta sa Ginoo, ang Ginoo magpabiling Ginoo. Pero kitang mga tao, kung kita mubiya sa Ginoo, we lost everything. Hinaot pa unta sa atong paghimog mga desisyon sa atong kinabuhi. We always consider nga ang ato ang mga desisyon o mga lakang sa kinabuhi kanunay nagpunting paduol ngadto sa Ginoo. Dili unta ta mohimo og mga desisyon sa kinabuhi na makapalayo nato sa Ginoo. Hinaot pa unta na kung sama sa mga Pariseo karon, nag-question sila sa kapasidad, sa katakos ni Jesus, isip pinadala sa Ginoo, isip pinadala sa mahal. Kita usab, kung natay mga kalibog sa tuang kinabuhi, instead na question na to ang Ginoo, question na to atong kagalingon, ngano di ang kumutuon niya nga siya pinadala naman sa Dios. Instead nga mo question ta ni Jesus sa iyahang pagka-Dios, mo question ta sa atong kagalingon, unsa may naa niya nga dili na ko katuhuan. Usahay manggod, kung ang usa ka sitwasyon dili pabor nato, ang question nato, ang tao nga naghimo sa maong sitwasyon. Instead nga mo question ta sa atong kagalingon, ano gi-question man ako siya?
sa maong sitwasyon na kay kung tungod usahay gusto nato nga ato ang mga panghitabo i-realign nato sa ato ang gusto. Dili man inana ang realidad sa kinabuhi. Ang realidad sa kinabuhi nga naagi sitwasyon nga ang ato ang gituhuan, atong prinsipyo, ang ato ang gitawag nato og mindset, dili haom usahay kung unsay kabubuton sa Dios. Sa to pa, dili ang Dios mo adjust. Kita mo adjust kung unsay gusto sa Ginoo. Inana unta ang mga igsoon. Akong pagtimbaya sa ato ang mga kaigsuonan nga nakakaroon diya sa Mars MC sa ato ang Medical Chief Director si Dr. Jen Orbistondo, sa ato ang HR Director na si Ate Melky Bayawak, si Ate Ma'am Krishna, ang ato ang amigong higala diya, ato ang mga doctor, nurses, o ato ang mga kaigsuonan na mga doktor nga nagtabang kanato sa pagsubaybay sa tuwang health. Dr. Dines, salamat kayo. Sir Rocky, salamat sa imuhang pamasko o sa ato ang mga higala diha sa Mars MC, mga security guard, kana ato ang mga naglimpyo sa mga kwarto sa itong mga pasyente, sa ato ang mga nagluto sa mga pagkaon nila, sa billing station, sa pharmacy, sa ato ang sa blood bank, no, diya sa ato ang laboratory, sa tanan na nahimong tipik og kabahin na mahimong smooth ang ato ang pagpangalagad sa tuang mga kaigsuonan, gabi na dire sa Misamis Occidental sa Mars MC Medical Center. Inyong chaplain nagaampo og nagauban kaninyo dili lang panahon sa kalipay, labi na sa panahon na kita makasinati og mga hopelessness o mga kasakitan diha sa ato ang mga igsuong mga masakiton. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga igsuong kaparian diya sa Diocese sa Pagadian na gi-announce kahapon ang ilahang bagong obispo. Congratulations mga fathers. O mga igsuon, akong panawagan usab na i-take advantage nato ang kumpisalan ng parokya diha sa ato ang mga respective parishes na let us take advantage the fruits and effects of the sacrament of healing, the sacrament of confession, nga kini mo'y makapanas, makapalimpyo sa mga mancha sa sala nga mingtapot sa tuang kalag. Let us take advantage the season of Lent to cleanse our flaws and imperfection, na wala lang ta naglinis sa ato ang balay, wala lang ta naglinis sa ato ang nakita sa atong mga mata, labi na ang ato ang kalag nga wala na to nakita, na kini ginahinay-hinay ni ka og ulod. Unsaon man na nga gwapo, gwapa kay ka, puro ang imong kalag giulod na. Mao na ang mangumpisal ta. Maningkamot kita sa pagkabalaan. Maningkamot kita sa pagpinuutan. Dili man siguro totally maperpekto nato, at least na gitawag nato og pagpaningkamot mga igsoon. Akong pagtimbaya usab sa to ang mga igsoonan diha sa Manila. Naakaroon na atong igsoon sa Taiwan na si Ate Laila Del Mundo. Atong kaigsuonan usab nga naakaroon sa New York, Nanay Tita Barrera and family, regards ko diya si Ate Bless, si Ate Ma'am Sara Flores, ug sa tanan natong mga ikaigsuonan nga naminaw karon sa ato ang pulpito sa kahinan ang DXDD, asa man mo naminaw karon, hinaot na mo sa mayong panglawas ug tagaan mo og nindot nga adlaw sa atong Ginoong Dios. Kini inyong amigo higala, Father MJ, dinhi na nakukutob ug ayaw kamog kalimot ng pulong sa Dios ang gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang ang kahoy dili gayud malaya. Og tinaot paunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makatabang kanato sa pagkinabuhi nga balaan na mao'y magdala kanato sa tuwang gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Mga igsuon, karon di ay usab ato ang gipasidunggan ang birthday sa tong igsuon dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Happy birthday Father Jason Panagiton. Og sa ato ang advance celebration usab sa Presbyteral Ordination Anniversary sa
ato ang mahal na Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuan. Mga igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na inahan na si Santa Maria nga tong gitawag dinhi sa misa misnon nga birhen sa kuta. Ang Diyos unta magapanalangin kaninyo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong adlaw o God bless kanatong tanan.